Sa ilang mga balita na dumarating mula sa sektor ng EV, mabati, ang Chinese EV maker na BYD ay naglabas ng bagong teknolohiya. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan para sa isang hanay na humigit kumulang 400 kilometro. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang BYD ay naglunsad lamang ng isang pambihirang tagumpay na maaring magpabago sa buong industriya ng dikuryenteng sasakyan magpakailanman? Gamit ang susunod na generation blade na baterya, na-unlock ng BYD ang mas mabilis na pag-charge, mas mahabang buhay, mas mahusay na kaligtasan, at mas mababang gastos na pinipilit ang buong industriya na umangkop o maiwan. Ito ay hindi lamang isa pang pag-upgrade ng baterya, ito ay isang kompletong pagbabago sa teknolohiya ng EV at ang epekto ay mararamdaman sa buong mundo. Kaya bakit walang nagsasalita tungkol dito? Ang pangalawang generasyong baterya ng Blade, isang tunay na game changer. Mula nung debut nito noong 2020, ang baterya ng Blade ng BYD ay namumukod tangi sa mundo ng mga baterya ng dikuryenteng sasakyan. Hindi tulad ng mga karaniwang uri ng baterya na gumagamit ng nickel, cobalt, at manganese na magastos at madaling mag-overheat. Ang baterya ng BYD ay gumagamit ng lithium iron phosphate chemistry. Ginagawa itong mas ligtas, mas abot kaya, at mas matagal. Ngunit dinala ng kumpanya ang teknolohiya nito sa susunod na antas. Ang susunod na generasyong baterya ng Blade ay makabuluhang napabuti. Ang density ng enerhiya nito ay tumaas mula 150 kada kilo hanggang 190 kada kilo, na kumakatawan sa 27% na pagtaas sa kahusayan. Nangangahulugan ito na ang mga dikuryenteng sasakyan ay maaring maglakbay ng mas malayo sa isang singil nang hindi dinadagdagan ang laki o bigat ng pack ng baterya. Ang mga bilis ng pag-charge ay na-upgrade din. Ang bagong baterya ay may kakayahang mag-charge mula 30% hanggang 80% sa loob lamang ng 30 minuto kapag nakakonekta sa isang 110 kW direct current fast charger. Tinutugunan nito ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa mga may-ari ng dikuryenteng sasakyan sa oras ng pagsingil sa pamamagitan ng paggawa ng pag-recharge na kasing ginhawa ng pag-refuel sa isang sasakyang pinapagana ng gas. Ang isa pang pangunahing bentahe ay ang kahusayan sa gastos. Pinahusay ng BYD ang production ng baterya nito, na ginagawang mas mura ang paggawa ng baterya ng Blade ng pangalawang generation kaysa sa unang version. Ang mas mababang mga gastos sa production ay nangangahulugan ng mas mababang mga presyo para sa mga dikuryenteng sasakyan, pagtaas ng pagiging abot kaya at paghikayat sa mas malawak na pag-aampon. Higit pa sa kahusayan at gastos, ang Blade na baterya ay isa rin sa pinakaligtas na option sa merkado. Ang mga traditional na baterya na naglalaman ng cobalt at nickel ay maaring masunog sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Ngunit ang Blade na baterya ay nakapasa sa mahigpit na mga pagsubok sa kaligtasan nang hindi nag-overheat or nasusunog. Kahit nasa ilalim ng mga pagsubok sa stress tulad ng pagpasok ng kuko at pagkakalantad sa mataas na temperatura, nananatili itong matatag na nagpapatunay ng pagiging maaasahan nito para sa pangmatagalang paggamit. Sa mas mabilis na pag-charge, mas mahabang hanay, mas mababang gastos at walang kaparis na kaligtasan, ang pangalawang generasyong Blade na baterya ay nakahanda upang magtakda ng bagong pamantayan sa teknolohiya ng dikuryenteng sasakyan. Ngunit ang pagsulong na ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong. Paano tutugon ang mga pinuno ng industriya sa pagbabago ng BYD? Paano nito binabago ang hinaharap ng industriya ng dekuryenteng sasakyan? Sa loob ng maraming taon, ang mga kumpanya tulad ng Tesla, General Motors at Volkswagen ay umasa sa traditional na lithium-ion na mga chemical ng baterya na naglalaman ng mga mamahaling metal tulad ng cobalt at nickel. Bagamat ang mga bateryang ito ay nagbibigay ng mataas na densidad ng enerhiya, may mga seryosong disbentaha ang mga ito. Ang mga ito ay mahal sa paggawa, may mga issues sa supply chain at madaling mag-overheating. Ang baterya ng lithium iron phosphate ng BYD ay ganap na nag-aalis ng mga problemang ito. Dahil hindi ito gumagamit ng cobalt or nickel, ito ay makabuluhang mas mura upang makagawa habang pinapanatili ang pambihirang tibay. Ang kalamangan sa gastos na ito ay nagpapahintulot sa BYD na ibenta ang mga dikuryenteng sasakyan nito sa mas mababang presyo nang hindi sinasakripisyo ang kalidad o pagganap. Ang Tesla, na kinikilala ang mga benepisyo ng lithium iron phosphate chemistry, ay nagsimula na sa paggamit ng katulad na teknolohiya ng baterya sa ilan sa mga entry-level na modelo nito. Gayunpaman, ang BYD ay nagpapaunlad ng teknolohiyang ito sa loob ng maraming taon at ngayon ay milya-milya ang nangunguna sa kompetisyon nito. Gamit ang pangalawang generasyong baterya ng Blade, ang BYD ay hindi lamang nakikipagkompetensya, ito ay nangunguna. Ang kakayahang mag-charge ng mabilis, magtatagal at manatiling abot-kayang mga posisyon sa BYD bilang isang malaking banta sa mga tagagawa ng electric vehicle. Kung ang mga kakompetensya ay hindi makabuo ng baterya na tumutugma sa mga pagsulong ng BYD, maaring mahirapan silang makasabay habang sumusulong ang industriya.
Bilang karagdagan, habang mas maraming kumpanya ang lumilipat patungo sa napapanatiling transportasyon, ang pangangailangan para sa mga baterya ng lithium iron phosphate ay inaasahang tataas. Natiyak na ng BYD ang lugar nito bilang dominanteng puwersa sa produksyon ng baterya, tinitiyak na patuloy itong lalago habang tumataas ang demand. Ang pangalawang generasyong baterya ng Blade ay hindi lamang isang pagbabago, ito ay isang pantungong pagbabago para sa buong industriya. Ngunit paano eksaktong nagawa ng BYD na lumikha ng isang baterya na mas mahusay kaysa sa anumang bagay sa merkado? Ang sagot ay nakasalalay sa walang humpay na pangako nito sa pananaliksik at pag-unlad. Paano nakamit ng BYD ang tagumpay na ito? Ang BYD ay nagtatrabaho sa kanyang pangalawang generasyong Blade na baterya mula noong araw na inilunsad ang unang version. Malinaw ang layunin ng kumpanya. Gawing mas ligtas, mas malakas at mas abot kaya ang baterya. Ang resulta ay isang baterya na mas mataas ang pagganap sa hinalinhan nito sa lahat ng posibleng paraan. Ang pinakamalaking pagpapabuti ay nagmumula sa pinahusay na density ng enerhiya. Ang mga traditional na baterya ng lithium iron phosphate ay dating mas kaunting enerhiya kaysa sa kanilang mga katapat na nickel at cobalt, ibig sabihin, kailangan nila ng mas malalaking battery pack upang makamit ang parehong driving range. Gayunpaman, na-optimize ng BYD ang chemistry ng baterya nito na nagpapahintulot sa bago nitong baterya na mag-imbak ng mas maraming enerhiya nang hindi tumataas ang laki o timbang nito. Ang isang pangunahing kadahilanan sa likod ng pagpapabuti na ito ay ang mas mahusay na composition ng material. Gumagamit ang susunod na generation ng Blade na baterya ng mga pinong hilaw na materyales na nagpapahusay sa thermal stability, ibig sabihin, mas kaunting init ang nabubuo nito sa panahon ng operasyon. Binabawasan ang pag-aaksaya ng enerhiya at pinapataas ang kahusayan. Ang isa pang pangunahing tagumpay ay nagmumula sa mga pagsulong sa pagmamanupaktura. Ang BYD ay nakabuo ng isang mas streamlined na proseso ng production na makabuluhang binabawasan ang mga gastos. Sa pamamagitan ng pag-optimize ng supply chain nito at pagpapahusay sa disenyo ng mga bahagi ng baterya, ginawa ng BYD na mas mahusay ang mass production kaysa dati. Ang kaligtasan ng baterya ay nananatiling pangunahing prioridad. Ang pangalawang generasyong baterya ng Blade ay patuloy na nangunguna sa mahigpit na pagsubok sa kaligtasan, kabilang ang pagkakalantad sa matinding init, pagdurog, pagbubutas at sobrang pagkarga. Habang ang mga traditional na baterya ay maaring maging hindi matatag sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang baterya ng BYD ay nagpapanatili ng integridad nito nang hindi nasusunog o nawawalan ng kapasidad. Sa mga inovasyong ito, epektibong nalutas ng BYD ang pinakamalalaking problemang kinakaharap ng mga baterya ng dikuryenteng sasakyan ngayon. Mataas na gastos, limitadong saklaw, mahabang oras ng pagsingil at mga panganib sa kaligtasan. Ang pangalawang generasyong baterya ng Blade ay nagtatakda ng isang bagong benchmark na pipilitin ng mga kakompetensya na itugma. Habang lumilipat ang mundo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan bilang nangingibabaw na paraan ng transportasyon, ipinoposisyon ito ng mga pagsulong ng BYD bilang nangunguna sa merkado ng baterya. Pero may mas malaking tanong pa. Ito kaya ang teknolohiya na sa wakas ay ginagawang mas abot kaya ang mga dekuryenteng sasakyan kaysa sa mga kotseng pinapagana ng gas? Mas mabilis na pag-charge, mas mahabang hanay. Sa loob ng maraming taon, ang mga tagagawa ng dekuryenteng sasakyan ay nakipaglaban sa isang pangunahing issue, ang bilis ng pag-charge. Habang ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng baterya ay bumuti ang saklaw, karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan ay nangangailangan pa rin ng mahabang oras ng pag-charge na ginagawang mas maginhawa ang mga ito para sa mga driver kumpara sa mga sasakyang pinapagana ng gas. Maaaring baguhin iyon ng susunod na henerasyon ng Blade na baterya ng BYD. Isa sa pinakamalaking pagpapahusay sa bagong Blade na baterya ay ang kahusayan nito sa pag-charge. Sa pamamagitan ng isang na-optimize na istruktura ng baterya at pinong lithium iron phosphate chemistry, ang mga inhinyero ng BYD ay makabuluhang nabawasan ang panloob na resistensya na nagpapahintulot sa baterya na mag-charge ng mas mabilis nang hindi gumagawa ng labis na init. Bilang resulta, ang may-ari ng electric vehicle ay makakapag-charge ng kanilang mga sasakyan mula 30% hanggang 80% sa loob lamang ng 30 minuto gamit ang 110 kW direct current charger. Ito ay isang malaking hakbang para sa mga dekuryenteng sasakyan. Isipin na huminto sa isang charging station para sa isang mabilis na coffee break at bumalik sa isang sasakyan na naka-charge na at handa nang umalis. Para sa maraming mga driver, ito ang huling hadlang na pumipigil sa kanila na ganap na lumipat sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang mas mabilis na pag-charge ay nangangahulugan ng higit na kaginhawahan, pinababang oras ng paghihintay, at pangkalahatang mas mahusay na karanasan sa pagmamaneho. Bilang karagdagan sa mas mabilis na pag-charge, pinapataas ng susunod na generasyong baterya ng Blade ang pangkalahatang hanay ng pagmamaneho.
Sa densidadeng enerhiya na 190 W kada kilo, mula sa 150 volts kada kilo sa unang generation, epektibong pinalawig ng BYD ang distansya ng paglalakbay ng mga dekuryenteng sasakyan nito nang hindi tumataas ang laki ng baterya. Nangangahulugan ito na ang mga dekuryenteng sasakyan sa hinaharap na nilagyan ng bateryang ito ay posibleng lumampas sa 600 km sa isang singil, depende sa disenyo at kahusayan ng sasakyan. Habang ang karamihan sa mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya ng dekuryenteng sasakyan ay nakatuon sa alinman sa saklaw o bilis ng pag-charge, nagawa ng BYD na maging mahusay sa parehong mga lugar ng sabay-sabay. Nangangahulugan ito ng mas kaunting mga paghinto sa mga istasyon ng pag-charge, mas maraming milya sa kalsada, at isang karanasan sa dekuryenteng sasakyan na parang maginhawa tulad ng pagmamaneho ng kotseng pinapagana ng gas. Ang totoong tanong ay paano tutugon ang ibang mga tagagawa? Lahat ng Tesla, General Motors, at Volkswagen ay gumagawa sa sarili nilang mga pag-unlad ng baterya, ngunit maaring pilitin sila ng pinakabagong pag-unlad ng BYD na pabilisin ang kanilang mga plano. Ang kakayahan ng kumpanya na balansehin ang mabilis na pagsingil, mahabang hanay, at kahusayan sa gastos ay nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa mga kakompetensya na nahihirapan pa ring makamit ang parehong mga resulta. Ngunit ang pagbabago ng BYD ay hindi hihinto sa kahusayan lamang. Ang kaligtasan ng bagong baterya ng Blade ay isa pang mahalagang salik na nagpapangyari dito na namumukod tangi sa competition na tinitiyak na ang mga may-ari ng dekuryenteng sasakyan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa sobrang init, mga panganib sa sunog, o mga pagkasira ng baterya. Ang walang kapares na kaligtasan ng baterya ng Blade ng BYD. Ang kaligtasan ay palaging isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa paligid ng mga baterya ng dekuryenteng sasakyan. Ang traditional na baterya ng lithium-ion, lalo na ang mga gumagamit ng nickel at cobalt, ay maring maging hindi matatag sa ilalim ng matinding mga kondisyon na humahantong sa sobrang init, sunog, at maging ang pagsabog. Ang baterya ng Blade ng BYD ay particular na idinisenyo upang alisin ang mga panganib na ito na ginagawa itong isa sa mga pinakaligtas na option sa baterya sa industriya. Ang isa sa pinakamahihigpit na pagsubok na maaring dumaan sa baterya ay ang nail penetration test, na ginagaya kung ano ang nangyayari kapag nabutas ang baterya, isang bagay na maaring mangyari sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Bagamat maraming conventional na baterya ang nasusunog o sumasabog sa ilalim ng pagsubok na ito, ang Blade na baterya ay hindi nag-apoy o nag-overheat. Ito ay isang game changer sa kaligtasan ng electric vehicle. Ang dahilan para sa kahanga-hangang pagganap na ito ay nakasalalay sa natatanging kimika ng baterya ng Blade. Hindi tulad ng mga traditional na baterya na naglalabas ng oxygen sa panahon ng isang breakdown event. Ang lithium iron phosphate chemistry sa baterya ng BYD ay hindi lumilikha ng isang nasusunog na reaction. Nangangahulugan ito na kahit na ang baterya ay nasira, ito ay nananatiling matatag na makabuluhang binabawasan ang panganib ng sakuna na pagkabigo. Bilang karagdagan sa nail penetration test, ang baterya ng BYD's Blade ay sumailalim sa matinding stress testing, kabilang ang overcharging ng 260% nang hindi nag-overheat or nabigo, exposure sa mga temperatura na lumalagpas sa 300 degrees Celsius na naidurog sa ilalim ng bigat ng isang multi-toneladang truck, pinahabang-habang buhay na mga pagsubok na nagpapakita ng minimal na pagkasira sa paglipas ng panahon. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapatunay na ang pangalawang generasyong baterya ng Blade ng BYD ay hindi lamang mas ligtas kaysa sa iba pang mga baterya ng dekuryenteng sasakyan, ito ay nasa sarili nitong liga. Sa isang industriya kung saan madalas na nakompromiso ang kaligtasan ng baterya para sa mas mataas na density ng enerhiya, nagawa ng BYD na pahusayin ang dalawa nang hindi isinasakripisyo ang pagiging maasahan. Ang pagtutok sa kaligtasan ay gagawing mas kaakit-akit sa mga mamimili ang mga dekuryenteng sasakyan ng BYD. Maraming potensyal na mamimili ng dekuryenteng sasakyan ang nag-aalangan dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Ngunit sa isang baterya na halos imposibleng mag-apoy o sumabog, inaalis ng BYD ang isa sa mga pinakamalaking takot sa merkado. Ngunit habang kahanga-hanga ang kaligtasan at kahusayan, may isa pang aspeto ng baterya ng Blade ng BYD na maaring ganap na makagambala sa industriya. Ang pagiging abot kaya nito, ang bentahe sa gastos ng BYD. Ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-aampon ng dekuryenteng sasakyan ay palaging gastos. Habang bumaba ang mga presyo sa paglipas ng mga taon, ang mga dekuryenteng sasakyan ay mas mahal pa rin kaysa sa mga kotseng pinapagana ng gas, higit sa lahat dahil sa mataas na halaga ng production ng baterya. Ang pangalawang generasyong baterya ng Blade ng BYD ay handa nang baguhin iyon magpakailanman.
Sa pamamagitan ng pagapino sa proseso ng pagmamanupaktura nito at pag-aalis ng mga mamahaling materyales tulad ng cobalt at nickel, malaki ang ibinaba ng BYD sa gastos sa paggawa ng bagong blade na baterya nito. Ang mas mababang gastos sa production ay nangangahulugan ng mas murang mga sasakyan na ginagawang mas naa-access ang mga dikuryenteng sasakyan sa karaniwang mamimili. Sa loob ng maraming taon, ang mga kumpanya tulad ng Tesla, Ford, at Volkswagen ay nakipaglaban sa mga issue sa supply chain ng baterya, kadalasang nakadepende sa mga bihirang materyales na parehong mahal at mahirap na pagmulan. Iba talaga ang diskarte ni BD. Ang kumpanya ay gumugol ng mga taon sa pag-optimize ng lithium iron phosphate chemistry na higit na sagana at napapanatiling kaysa sa traditional na mga materyales ng baterya. Nabibigay ito sa BYD ng malaking kalamangan. Habang nag-aagawan ang mga kakompetensya sa pagkuha ng mga materyales para sa production ng kanilang baterya, mass-produce na ng BYD ang second generation na blade na baterya nito sa mas mababang halaga. Ang kahusayan sa gastos na ito ay nagbibigay daan sa BYD na ibenta ang mga sasakyan nito sa mas mapagkompetensyang presyo na ginagawang mas kaakit-akit ang mga dikuryenteng sasakyan sa mga consumer na may kamalayan sa budget. Maring pilitin ng kalamangan na ito ang iba pang mga automaker na pag-isipang muli ang kanilang mga diskarte sa baterya. Kung gusto ng Tesla, Volkswagen, at General Motors na manatiling mapagkompetensya, kakailanganin nilang bumuo ng mga teknolohiya ng baterya na maaring tumugma sa pagtitipid sa gastos ng BYD. Kung hindi, maaring magkaroon ng dominanteng bahagi ang BYD sa merkado ng dikuryenteng sasakyan, lalo na sa mga rehiyon kung saan ang pagiging affordability ay isang pangunahing kadahilanan. Ang mas kapanapanabik, ang mga pagsulong ng BYD ay hindi lamang limitado sa mga pampasaherong sasakyan. Ang kumpanya ay nag-i-explore ng mga paraan upang ipatupad ang pangalawang generasyong blade na baterya nito sa mga solution sa pag-iimbak ng enerhiya, commercial na sasakyan, at maging sa aviation. Nangangahulugan ito na ang epekto ng pagbabago ng baterya ng BYD ay maaaring lumampas ng higit pa sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa mas mabilis na pag-charge, mas malawak na saklaw, mahusay na kaligtasan, at mas mababang gastos, ang pangalawang generasyong blade na baterya ay humuhubog upang maging isa sa mga mahahalagang tagumpay sa industriya ng electric vehicle. Ang totoong tanong ngayon ay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang baterya ng blade ay maaring manggibabaw sa mga pandaigdigang merkado. Sa pagtatakda ng pangalawang generasyong baterya ng blade ng mga bagong pamantayan sa kaligtasan, kahusayan, at pagiging abot kaya, ang epekto ng teknolohiyang ito ay mararamdaman sa buong mundo. Habang nangingibabaw na ang China sa merkado ng dekuryenteng sasakyan, ang pinakabagong inobasyon ng BYD ay maaring itulak pa ito ng higit pa sa mga kakompetensya sa North America at Europe. Ang tunay na tanong ngayon ay, maaari bang makasabay ang mga traditional na automaker? O agawin ba ng BYD ang isang hindi mapigilang pangunguna? Ang estratehikong pagpapalawak ng BYD sa mga international na merkado ay naging pamamaraan at agresibo. Patuloy na pinapataas ng kumpanya ang presensya nito sa Europe, Australia, at South America na nag-aalok ng mga dekuryenteng sasakyan sa mga presyo na kalaban ng traditional na mga kotseng pinapagana ng gas. Sa pamamagitan ng bagong blade na pagbabawas ng mga gastos sa production ng baterya, ang BYD ay may pagkakataon na bawasan ang mga Western automaker sa pagpepresyo, habang naghahatid pa rin ng mas mataas na mga pamantayan sa kaligtasan at kahusayan. Sa loob ng mga dekada, nakita si Tesla bilang nangunguna sa pagbabago ng baterya, ngunit hinahamon ng bagong teknolohiya ng BYD na nangingibabaw ng direkta. Habang umaasa ang Tesla at iba pang mga tagagawa sa nickel-cobalt-aluminum at nickel-manganese-cobalt battery chemistries, napatunayan ng BYD na ang lithium iron phosphate ay maaring madaig at madaig ang mga materyales na ito sa mga pangunahing lugar. Sa mas mababang gastos, mas mataas na kaligtasan, at pagtaas ng density ng enerhiya, maaring magtakda ang BYD ng isang bagong pamantayan sa industriya na pinipilit maging ang Tesla na muling isaalang-alang ang diskarte sa supply ng baterya nito. Ang competition sa pagitan ng BYD at iba pang pandaigdigang mga automaker ay malapit nang tumaas. Habang ang mga legacy brand tulad ng General Motors, Ford, at Volkswagen ay nagpupumilit na makasabay sa demand ng dikuryenteng sasakyan, ang BYD ay perpektong nakaposisyon upang mapakinabangan ang momentum nito. Ang kakayahan ng kumpanya na gumawa ng mga sasakyan na mas abot kaya at sa mas mabilis na rate ay maaaring gawin itong numero 1 tagagawa ng electric vehicle sa mundo sa loob ng susunod na ilang taon. Gayunpaman,
Hindi tumitigil ang BYD sa pagbebenta lamang ng mga sasakyan. Ang kumpanya ay aktibong namumuhunan sa mga pandaigdigang pasilidad sa pagmamanupaktura upang matiyak ang mas mabilis na paghahatid at isang mas malakas na presensya sa international. Nakalagay na ang mga plano para sa mga pabrika ng baterya sa Europe at South America na higit na nagpapababa ng mga gastos at lumalampas sa mga paghihigpit sa kalakalan na maaring makapagpabagal sa ibang mga kumpanya. Sa lahat ng mga salik na ito sa paglalaro, ang BYD ay nagpo-posisyon sa sarili bilang ang pinaka-nangingibabaw na puwersa sa hinaharap ng mga dekuryenteng sasakyan. Maangkop ba ang competition sa oras? O ito na ba ang sandali kung kailan opisyal na kinuha ng BYD ang industriya? Ang hinaharap ng pag-iimbak ng enerhiya, habang ang mundo ng automotive ay nakatuon sa susunod na generasyong blade na baterya ng BYD, may isa pang industriya na maaring mas lalong maapektuhan. Imbakan ng nababagong enerhiya. Ang pangangailangan para sa mahusay, mataas na kapasidad na mga baterya ay lumalaki sa kabila ng merkado ng dekuryenteng sasakyan. Habang mas maraming bansa ang nagtutulak para sa mga renewable na pinagmumulan ng enerhiya tulad ng solar at wind power, ang pangangailangan para sa maasahan at scalable na mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya ay hindi kailanman naging mas malaki. Maaring gamitin ng BYD. Isa nang nangunguna sa teknolohiya sa pag-iimbak ng enerhiya, ang mga inobasyon ng blade ng baterya nito upang baguhin ng lubusan kung paano tayo nag-iimbak at namamahagi ng enerhiya sa buong mundo. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa renewable energy ay ang intermittency. Ang mga solar panel ay gumagawa lamang ng kapangyarihan kapag ang araw ay sumisikat at ang mga wind turbine ay gumagawa lamang ng kuryente kapag ang hangin ay umiihip. Ang isang mataas na kapasidad, ultra-safe na sistema ng baterya tulad ng blade na baterya ng BYD ay maaring ang nawawalang piraso na ginagawang mabubuhay ang malakihang nababagong enerhiya. Ang kadalubhasaan ng BYD sa production ng baterya ay umaabot na sa bahay at pang-industriyang imbakan ng enerhiya. Ang mga sistema ng baterya ng kumpanya ay ginagamit upang mag-imbak ng labis na kapangyarihan sa mga tahanan, negosyo, at pagiging sa buong grid ng lungsod. Ang pinahusay na densidad ng enerhiya at pagtitipid sa gastos ng bagong blade na baterya ay maaring gawing mas mapagkumpetensya ang mga solution sa pag-iimbak ng enerhiya ng BYD kaysa sa anumang kasalukuyang nasa merkado. Ang pagbabagong ito ay lalong mahalaga habang ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagtatakda ng mga ambisyosong layunin sa malinis na enerhiya. Ang European Union, China, at United States ay nangako na lahat na bawasan ang carbon emissions sa mga darating na dekada at ang malakihang pag-imbak ng baterya ay isang mahalagang bahagi ng planong iyon. Gamit ang makabagong teknolohiya, abot kaya at kadalubhasan sa pagmamanupaktura, ang BYD ay mahusay na nakaposisyon upang maging isang pandaigdigang leader sa renewable energy storage. Sa hinaharap, mapapagana ba ng mga baterya ng BYD ang buong lungsod? Hindi lamang ang mga dekuryenteng sasakyan? Ito ay isang tunay na posibilidad. At kung ang kumpanya ay magtagumpay sa parehong sektor, ang impluwensya nito sa pandaigdigang merkado ng enerhiya ay magiging mas malaki kaysa sa epekto nito sa industriya ng automotive. Ang labanan para sa supremacy ng baterya, maaari bang makasabay ni Tesla? Sa loob ng maraming taon, ang Tesla ay itinuturing na pamantayang ginto para sa mga baterya ng dekuryenteng sasakyan. Ngunit ang mabilis na pagsulong ng BYD ay mabilis na nagsasara ng puwang na iyon. Sa pangalawang generasyong blade na baterya na nag-aalok ng mas mahusay na kaligtasan, mas mahabang buhay, at mas mababang gastos sa production, nahaharap na ngayon si Tesla sa malubhang competition na hindi nito maaring baliwalain. Matagal nang umaasa si Tesla sa mga bateryang nakabatay sa nickel na nag-aalok ng mas mataas na density ng enerhiya ngunit may mga makabuluhang disbentaha. Ang batit ay bail, mahirap gawin, at madaling kapitan ng sobrang init. Inaalis ng chemistry ng lithium iron phosphate ng BYD ang mga isyong ito na nag-aalok ng mas matatag at cost-effective na solusyon na sa lalong madaling panahon ay maaaring maging mas gusto sa merkado ng electric vehicle. Bilang tugon, malaki ang pamumuhunan ni Tesla sa sarili nitong mga inobasyon ng baterya, kabilang ang pagbuo ng 4680 na mga cell ng baterya na idinisenyo upang pataasin ang saklaw at bawasan ang mga gastos sa pagmamanupaktura. Gayunpaman, ang mga bateryang ito ay nahaharap sa mga pag-aantala sa production at mga technical na hamon, habang ang BYD ay mass-produce na ng bago nitong blade na baterya sa isang mapagkumpetensyang presyo. Kung ang Tesla ay hindi mabilis na umangkop, ito ay nanganganib na mahuli sa isang industriya na dati nitong pinangungunahan. Ang tanong ngayon ay kung susundin ng Tesla ang pangunguna ng BYD at lilipat patungo sa teknolohiya ng lithium iron phosphate, o kung magdodoble ito sa umiiral nitong diskarte sa baterya, sa kabila ng malinaw na mga pakinabang ng BYD sa gastos at kaligtasan.
Sa pagtulak ng parehong kumpanya sa mga hangganan ng teknolohiya ng baterya, ang hinaharap ng industriya ng dekuryenteng sasakyan ay malamang na mahuhubog ng labanang ito para sa supremacy. Sino ang lalabas sa itaas? Tesla, ang kumpanyang nagpasimuno sa revolusyong dekuryenteng sasakyan, o BYD, ang kumpanyang maaring gumawa pa lang nito. Ang epekto ng BYD. Ang second-generation blade battery ng BYD ay higit pa sa isang panloob na milestone para sa kumpanya. Ito ay may potential na ganap na muling tukuyin ang tanawin ng industriya ng dekuryenteng sasakyan. Ang bateryang ito ay hindi lamang isang pagpapabuti, ngunit isang direktang hamon sa status quo na pinipilit ang bawat automaker na muling isaalang-alang ang kanilang diskarte sa teknolohiya ng baterya. Dahil sa mas mataas na densidad ng enerhiya nito, mas mabilis na mga kakayahan sa pag-charge, pinahusay na mga feature sa kaligtasan, at mga pagbawas sa gastos, ang buong blade na baterya ay nagpapakita ng mapagkompetensyang kalamangan na hindi maaring balewalain ng ibang mga manufacturer. Kung matagumpay na masusukat ng BYD ang production, ang teknolohiya nito ay maaring magtakda ng bagong pandaigdigang pamantayan na ginagawang hindi na ginagamit ang mga legacy na chemical ng baterya. Sa loob ng maraming taon, ang mga automaker ay umaasa sa nickel-based lithium-ion battery chemistry na nag-aalok ng mataas na density ng enerhiya ngunit may kasamang mas mataas na gastos, mga alalahanin sa kaligtasan, at mga kahinaan sa supply chain. Sa pagpapatunay ng BYD na ang teknolohiya ng lithium iron phosphate ay maaari na ngayong tumugma o kahit na malampasan ang traditional na mga chemical ng baterya, ang industriya ay napipilitang umangkop o nanganganib na mahuli. Ang pagbabagong ito ay maaring mag-trigger ng isang malaking restructuring ng mga supply chain na nagtutulak sa mga kumpanya tulad ng Tesla, General Motors, Ford, at Volkswagen na mamuhunan ng malaki sa production ng lithium iron phosphate o panganib na mawalan ng market share sa mga kakompetensya na gumagamit ng mga pagsulong ng BYD. Kung matagumpay na nasusukat ng BYD ang production at ipinamahagi ang teknolohiyang ito sa buong mundo, maaaring lumipat ang buong industriya ng dekuryenteng sasakyan bilang tugon. Ang katalagaw na nag-aalangan na yakapin ang lithium iron phosphate dahil sa dating mas mababang density ng enerhiya nito ay maaari na ngayong muling isaalang-alang ang kanilang paninindigan. Ang apela ng isang baterya na hindi lamang mas mura sa paggawa ngunit makabuluhang mas ligtas at mas matibay ay ginagawa itong isang logical na pagpipilian para sa mga automaker na naglalayong gumawa ng pangmatagalan, cost-effective na mga dekuryenteng sasakyan sa laki. Ito ay maaring mga hulugan ng isang pangunahing pag-ayos ng mga prioridad ng baterya para sa industriya, kung saan ang kaligtasan at kahabaan ng buhay ay inuuna kaysa sa purong pagganap ng hanay. Ang epekto sa ekonomiya ng pambihirang tagumpay ng BYD ay hindi maaring palakihin. Sa mas mababang gastos sa bawat kilowatt-hour, ang pangalawang generasyong blade na baterya ay maaring makabuluhang bawasan ang presyo ng mga dekuryenteng sasakyan na maglalapit sa kanila sa pagkakapantay-pantay ng presyo sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Ang pagbabagong ito ay magpapabilis sa pandaigdigang paglipat sa electric mobility na gagawing mas madaling ma-access ang mga EV sa mas malawak na audience, lalo na sa mga umuusbong na merkado kung saan ang pagiging abot kaya ay naging pangunahing hadlang sa pag-aampon. Bukod pa rito, ang isang mas malakas na pagtulak patungo sa mga baterya ng lithium iron phosphate ay maaring humantong sa pagbawas sa pag-asa sa mga materyales tulad ng nickel at cobalt na hindi lamang mahal kundi controversial din sa kapaligiran dahil sa mga hindi etikal na kasanayan sa pagmimina. Maring pilitin ng inobasyon ng BYD ang industriya na pag-isipang muli ang mga diskarte sa pag-sourcing nito na pinapaboran ang mas napapanatiling at malawak na magagamit na mga mapagkukunan. Maaari nitong palakasin ang katatagan ng supply chain ng baterya, pagpapagaan ng mga issue na may kaugnayan sa pagkasumpungin ng presyo, geopolitical dependencies, at ethical na alalahanin na nakapalibot sa pagkuha ng hilaw na materyales. Higit pa sa sektor ng sasakyan, ang teknolohiyang bateryang BYD ay maaring magkaroon ng ripple effect sa maraming industriya, kabilang ang renewable energy storage, commercial na transportation, at maging sa aviation. Sa mas maraming energy-dense at cost-effective na mga solusyon sa baterya, maaaring palawakin ng mga negosyo ang kanilang pamumuhunan sa pag-iimbak ng enerhiya para sa solar at wind power na ginagawang mas mabubuhay ang napapanatiling enerhiya sa isang malaking sukat. Katulad nito, ang mga electric truck and delivery fleets ay maring maging mainstream salamat sa mga baterya na kayang humawak ng mabibigat na karga na may higit na kahusayan. Ito ay maaring ang pagtukoy ng sandali para sa revolusyong dekuryenteng sasakyan, isa na tatandaan bilang ang turning point kapag ang lithium iron phosphate na teknolohiya ay naging nangingibabaw na puwersa sa pagbabago ng baterya.
Ang BD ay hindi lamang nagtutulak ng mga hangganan. Pinipilit nito ang buong industriya na muling suriin ang tilapon nito. Kung ang ibang mga automaker ay nabigong umangkop sa seismic shift na ito, nanganganib silang mawala ang kanilang competitive edge sa isang kumpanya na muling hinuhubog ang industriya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman, at posibleng ilang taon na ang nakalipas ay nangyayari na ngayon sa ating paningin. Ang blade battery ng BYD ay hindi lamang isang upgrade, ito ay isang revolution in motion. Kung magpapatuloy ang BYD sa kasalukuyan nitong trajectory, maaari nating masaksihan sa lalong madaling panahon ang bukang liwayway ng isang bagong panahon sa electric mobility, isa na inuuna ang affordability, kaligtasan at sustainability kaysa sa lahat ng iba pa. Ang tanong ngayon ay hindi kung babaguhin ng BYD ang industriya, ngunit kung gaano kabilis makakahabol ang iba pang bahagi ng mundo. Ang ripple effect, ang epekto ng second-generation blade battery ng BYD ay higit pa sa mga dikuryenteng sasakyan. Bagamat walang alinlangang mararamdaman muna ng sektor ng automotive ang mga epekto ng revolusyonaryong teknolohiyang ito, nagsisimula ng kilalanin ng ibang mga industriya ang potensyal ng mga bateryang ito sa muling paghubog ng mga pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sa mas mataas na kaligtasan, mas mahabang buhay at mas mababang gastos, ang bagong blade na baterya ay maaring makagambala sa lahat mula sa commercial na track hanggang sa aviation at maging sa mga consumer electronics. Ang isa sa mga pinakamalaking merkado na nakahanda para sa pagbabago ay commercial na transportation. Ang industriya ng track, na responsible sa paglipat ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga kalakal sa buong mundo, ay matagal nang nag-aalangan na tanggapin ang mga dekuryenteng sasakyan dahil sa mga limitation sa hanay at mahabang oras ng pag-charge. Sa na-upgrade na teknolohiya ng baterya ng BYD na nagbibigay daan para sa mas mabilis na pag-charge at mas malaking density ng enerhiya, ang mga long-haul na electric truck ay maaring maging mabubuhay na mga kakompetensya sa kanilang mga katapat na diesel. Ang potential na pagtitipid sa gastos sa gasolina at pagpapanatili lamang ay maaring sapat na upang kumbinsihin ang mga may-ari ng fleet na lumipat. Ngunit ano ang tungkol sa aviation? Naniniwala ang ilang eksperto na ang mga solid-state na baterya ang kinabukasan ng electric flight, ngunit ang pagpapahusay ng BYD sa lithium iron phosphate na teknolohiya ay maaring mapabilis ang pagbabagong ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa mas magaan, mas maraming bateryang siksik sa enerhiya, maaaring maging practical na katotohanan ang maliliit na sasakyang panghimpapawid sa susunod na dekada. Ang mga panrehayong electric flight ay maaring makabuluhang bawasan ang mga emission, na ginagawang mas napapanatiling at abot kaya ang paglalakbay sa himpapawid. Higit pa sa transportation, ang industriya ng consumer electronics ay isa pang sektor kung saan ang tagumpay ng BYD ay maaring gumawa ng mga alon. Ang mga smartphone, laptop, at iba pang device na pinapagana ng baterya ay matagal nang nakadepende sa mga baterya ng lithium-ion na mabilis na bumababa sa paglipas ng panahon. Ang susunod na generasyong teknolohiya ng baterya ng BYD na may mas mataas na mahabang buhay at katatagan ay maaring maging pamantayang ginto para sa mga personal na device. Isipin ang isang baterya ng smartphone na tumatagal ng maraming taon nang walang makabuluhang pagkasira o isang laptop na tumatakbo ng ilang araw sa isang singil. Ito ang mga posibilidad na maaring maging katotohanan. Ang merkado ng imbakan ng enerhiya, gayunpaman, ay maaring makaranas ng pinakamalaking pagbabago sa lahat. Habang patuloy na lumalaki ang solar at wind power, ang pangangailangan para sa mataas na kapasidad, pangmatagalang solusyon sa pag-iimbak ng baterya ay naging pangunahing prioridad para sa mga power grid sa buong mundo. Ang mapagsulong ng BYD sa teknolohiya ng baterya ay maaring magbigay daan sa buong lungsod na mag-imbak ng nababagong enerhiya ng mahusay na binabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuel at gawing mas naa-access ang malinis na enerhiya sa masa. Sa pinagsama-samang lahat ng mga salik na ito, ang pangalawang generation blade na baterya ng BYD ay hindi lamang isang pagpapabuti. Ito ay isang revolution. Ang kumpanya ay hindi lamang nangunguna sa single sa mga dikuryenteng sasakyan, ngunit pinoposisyon din ang sarili bilang isang nangingibabaw na puwersa sa maraming industriya. Gaano katagal bago mahuli ang ibang bahagi ng mundo? Ang karera sa hinaharap, may makakahabol ba sa BYD? Habang isinusulong ng BYD ang revolusyonaryong teknolohiya ng baterya nito, ang natitirang bahagi ng industriya ay nagsusumikap na makasabay. Ang mga pangunahing automaker tulad ng Tesla, Volkswagen, at Ford ay muling gumagawa ng kanilang mga supply chain ng baterya, sinusubukang maghanap ng mga paraan upang tumugma sa mga pagsulong ng BYD. Ang problema? Ang BYD ay kumikilos sa bilis ng kidlat at ang mga kakompetensya ay nagpupumilit na isara ang puwang. Ang Tesla, halimbawa, ay namuhunan ng bilyon-bilyon sa pagbuo ng sarili nitong 4680 na mga cell ng baterya
Ngunit ang mga pagkaantala sa production at mga technical na hadlang ay nagpabagal sa pag-unlad. Samantala, mass-producing na ng BYD ang pinakabagong blade battery nito na nabibigay ng malaking kalamangan sa competition. Ang Volkswagen at Ford ay parehong nagsimulang mamuhunan sa lithium iron phosphate na teknolohiya ng baterya, ngunit ang kanilang mga solution ay ilang taon pa rin sa likod ng kung ano ang nakamit na ng BYD. Maging ang mga higanteng pandaigdigang baterya tulad ng Panasonic at LG Energy Solution ay nag-e-explore na ngayon ng mga paraan upang pahusayin ang density ng enerhiya at kaligtasan sa kanilang mga baterya sa takot na ang pangingibabaw ng BYD ay maaring maging lipas na sa kanila. Sa pagbabawas na ng mga gastos at pagtaas ng production ng BYD, ang mga kakompetensya ay mangangailangan ng malalaking tagumpay upang maiwasang maiwan. Ngunit ang BYD ay hindi lamang nakaupo at nanonood ng pakikibaka sa competition. Ang kumpanya ay aktibong sinisiguro ang pangmatagalang pakikipagsosyo at pamumuhunan sa mga international na pasilidad ng production. Sa mga planong palawakin ang pagmamanufaktura ng baterya sa Europe, South America, at maging sa United States, tinitiyak ng BYD na ang teknolohiya nito ay mananatiling pamantayan ng industriya sa mga darating na taon. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, malinaw na ang susunod na dekada ay tutukuyin ng labanan para sa supremacy ng baterya. Makakahanap ba ng paraan ang mga legacy na automaker at mga tagagawa ng baterya upang makipagkumpetensya? O nakatakda ba ang BYD na dominahin ang electric revolution ng walang katapusan? Isang bagay ang sigurado, mabilis ang pagbabago ng mundo. Ang pagtaas ng blade battery ng BYD ay hindi lamang isang panalo para sa kumpanya, ngunit isang panalo para sa buong industriya. Ang mas ligtas, mas mahusay, at mas abot kayang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi na malayong pangarap. Nagiging realidad na sila. Ang kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan. Handa ka na ba para dito? Ang pangalawang generasyong blade na baterya ay nakatakdang muling tukuyin ang lahat ng alam natin tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan at imbakan ng enerhiya. Sa mas ligtas, mas matagal, at mas abot kayang mga baterya, pinangungunahan ng BYD ang pinakamalaking pagbabago sa transportation simula ng imbento ang sasakyan. Ito ay simula pa lamang. Habang mas maraming mga automaker at industriya ang gumagamit ng pambihirang teknolohiyang ito, makikita natin ang hinaharap kung saan nangingibabaw ang mga dekuryenteng sasakyan sa mga kalsada. Ang mga lungsod ay pinapagana ng nababagong enerhiya at ang mga pagsulong ng baterya ay patuloy na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible. Ano sa tingin mo, talaga bang ang blade battery ng BYD ang game changer na bubuo sa industriya magpakailanman? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung ikaw ay nasasabik tungkol sa kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan at gusto mong manatiling updated sa lahat ng pinakabagong tagumpay, pindutin ang like, subscribe, at iyon ang mga notification.